Magandang balita, Biblia. Mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40. Si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Pagkatapos magpatutuo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, "Pumunta ka sa gawing timog sa daan mula sa Jerusalem papuntang Gaza." Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang eunuko na pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace, rina ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon. Nakasakay sa kanyang karuwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. "Sabayan mo ang sasakyang iyon," utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya't patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, "Nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa?" Sagot naman ito, "Paano ko mauunawaan ito kung wala namang magpapaliwanag sa akin?" At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karuwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sinumang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, "Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?" Simula sa kasulatang ito ay isinilaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, "Tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Maaari, kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang pinuno, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos." Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalaya na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus at sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea.